o sino yung sinusuportahan natin ngayon dito sa PIDEA Leaks? Sa ngayon, wala akong grupo or na pinapanigan. Pero kasi sobrang na yung ginagawa nila sa Pilipinas. Sobrang kapalak kayo, gusto na eh. Kawawa yung mga maniniwan. Sana pumunta sa kanila yung nag-uwan mo nila. Kasi sinukurat nila. Kasi maraming allegation. Kagaya kay President Marcos, may allegation na gano'n. Ayaw nila sa clear. So ang hirap ng kalagayan ng isang bayanan ngayon. Hindi ako makatitiis. Pero si Tigok, pinuto ko yan noong 2016. Hindi ako maka-idol ng mga politician. Pero pinuto ko siya dahil alam ko na may magagawa siya sa bansa natin. Ngayon, ang sistema ngayon ng Marcos administration, para na tayo nasa martial law. Lahat kinikipit. Mas kipit na kipit talaga. Sobra. Kaya nandito ako sa Senate dahil gusto kong iparating sa future, hindi para sa atin, hindi para sa akin, para sa future ng kabataan. Sa darating na panahon, mawala na tayo. Ano magiging kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin sa panahon ngayon na sobrang hirap ng buhay. Yung mga ibinibigay nilang mga pangako. So, hindi naman tayo. Ako ngayon, meron akong karinderya sa Metro Laguna. So, isinara ko para talaga malito. So, kahit na wala akong kita, basta ako support kasi sila Hardy kagabi, alam na nawagan siya, umiiyak siya sa mga nangyayari sa pagkikipit kay Sir Morales. Na kita-kita natin kung paano nila ginipin yung tao, hindi lang sa Sir Morales, yung mga amayaw sa kanila na hindi sumayon sa mga gusto nilang mangyari. Taga saan po kayo? Taga San Pedro Laguna. So, taga San Pedro Laguna kayo. Siguro, narinig nyo na rin po yung sinabi nung presidente na professional liar, si Jojo Morales. Ano po masasabi niyo doon? Full support ang ano ko sa kanya. Nakita ko kung paano niya i-risk yung buhay niya sa ngayon. Maraming ano kagaya nung yung video doon sa CCTV camera niya. Sa main one. So doon ko nakita kung paano nila pinigil yung tao. Nakala nila ng pera para madalitin. So, grateful dahil may Jojo Morales na naninindigan sa katotohanan. So, yun ako. Masasabi ko sa May mensahe ba kayo kay Senator Jinggoy? ay, naku, si Senador Jinggoy. Sana, Senador Jinggoy, pag nakita mo ito, sugod lang sa'yo, huwag ka masyadong sa kapwa mo, mapanghusga. Dahil pag ikaw ang hinusgahan ng mga tao, dahil convicted ka, so for sure, sasapatin ang loob mo. So, tayuan mo kung ano yung tama. Habang may hininga tayo, piliin natin yung tama. Kung tayo mabuti sa ating bayan, sa ating kapwa, at sa ating future generation. Napalubog na yung ating bansa. So, ang kawawa dito, yung mga nasa laylayan na sinasabi nila, yung mga maghihirap. So, yun na po. So, gusto kong piyak pero hindi ko gagawin yun. Dahil andito ako para sumuporta. Walang grupo dito, walang DPS dito. Para sa future ng ating generation. Para sa kanila to. Madami mang pumunta or tayo, alam ko madami to kasi nakasuporta ang mga taong bayan. Ang iba takot lang lumabas. Takot silang lumabas, takot silang lumanta. Ako sa totoo lang, ayaw ko sana magpahinga. Dahil ako, hindi ako umasa kailanman sa gobyerno. Simpleng tao ako, simpleng mamamayan. Taga San Pedro Laguna. Isa po akong Metis tribe. Isa po akong katutubo na nagbalik kultura kagaya ni Pastor Kibuloy. Balik kultura siya alam ko yun. So tahimik na mamamayan na biglang sumuporta dito. Kumbaga, hindi ko naman ito laging ginagawa So kailangan kong gawin. Para sa kapakanan ng sambayanan. Ating henerasyon sa Thank you po. Salamat. Ay, hindi na rin. Sa panahon ng Duterte administration, naramdaman ko din yung peace. Kasi sa lugar namin, marami talaga nanonood mga nanghahamas. Yung time nung hindi pa si President Duterte na President. Siya nang umupo.
nare-rate sila doon. Dati, gusto tayo ng so, nababad na ako. Sa ngayon, wala pa naman. So, magkakaiba siguro si Duterte, makamasa siya sa silihan. Hindi ko pa naman siya makikita talaga ng personal. So, sana lang sa Morales sa iwasan ng magbago sa tatay dito. Ate, huling question na po. Nabanggit niyo po kanina na mayroon kayong karinderya. So, nung panahon ni Duterte at saka panahon ni Marcos, ano yung struggle na kinaharap po bilang businessman? Ang hirap nung wala pang pandemic. Yeah. Okay pa ang business ko. Like, sobrang na wala na. Bumaba ang sales. Talagang gusto ko na magsara eh. Kasi hindi ko magawa ko magsara pa sa ngayon dahil medyo nakakatulong ng konti. Pero hindi sa sapat dahil may babayaran ka business permit. Malaki. Tapos babayad ka sa tao. Pag hindi siya sapat doon sa may sobrang hina na school, nag-online class. Ang gusto ko ito tapos sa mga tao parang hirap sa pera. Nagtitipid, tumatawad sa pagkain. Next, I agree. Minsan, ang isang order ng 60 pesos, tatawad yan. Ibang kalahati. Siyempre, ano ka rin, maawa ka. Pero ba 60 pesos ang order ho ng inyong ulam? So ngayon ng panahon ho ni Duterte, magkano ho yun? Ang bintahan po ninyo? 50 pesos, tumaas na kami dahil nag-pandemic. Hindi na kasi kakayanin mag-ibaba pa. Lalo na kung saan, totally sarado kami. So makikita mo yung tao ngayon, wala sa pera. Sa sobrang tipid, kalahati ang bibili. I agree. Isang kanin, kalahati na lang. So makakaramdam mo yung hirap ng buhay. Dahil lang makikita mo yung mahal ang bilihin. Yung gas, yung renta. Makikita mo talaga nararamdaman mo kung ito ay may nagninegosyo sa tao. Alam na, maliit lang naman ang negosyo mo. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Salamat, And magandang umaga. Thank you po. Umaga po. Thank you. Thank you, ma'am.